So kapag ka nilagyan natin to ng small current na input na 12 volts, mag-o-on yung ating relay. Kapag ka naman pinatay natin, tinanggal natin yung power nito, mag-o-off naman yung ating relay. So ganun lang yung kanyang operation. Ayan o. So, ayun guys, welcome uli sa ating vlog. So, papyawan ko lang guys yung tungkol sa relay. Kasi nung nakaraan, di ba, nagkabit tayo ng ZKMT21 sa ating sasakyan. Ganyan din ay nagkabit din tayo ng booster. Pero hindi ko na ipakita kung paano kinakabit yung relay. Tsaka, may nagtatanong sa atin, hindi daw ba pwedeng irekta na lang natin sa accessories yung ating ZKMT21. So, yun ganyan ang tatalakayin natin guys. So, bakit ba kasi tayo nagkakabit ng relay kapag magkakabit tayo ng additional accessories sa ating sasakyan? Ang totoo, yung mga amplifier na nabibili na built-in na pang sasakyan talaga ay meron yung sariling relay. Kung saan yun yung i-connect natin dun sa may accessories, yung lead niya sa may susian. So, kapag sinusian natin yung ating sasakyan na ganyan, yung unang pihit natin nun, bubukas na yung mga power ng mga accessories natin. So, radyo, yung ating mga iba pang mga equipment na kailangang magkaroon ng power. So, magkakaroon na yun ng power kapag binuksan natin yung susian. So, meron yung isang linya doon. Kaya lang, ang output nun ay ang capacity lang na current na kaya niyang i-handle ay yung sa akin sasakyan ay nasa 15 amp lang eh. Yung pinaka mababa nun. So, ang tendency kung lalagyan natin siya ng mabigat na load ay magiinit yung linya. At laging puputok yung fuse kasi 15 amp lang yung fuse na nakalagay doon. Kaya hindi natin siya po pwedeng i-overload. Kaya tayo maglalagay ng relay. So, bumili tayo ng relay. Ganito yung ginamit nating model ng relay guys. So, ayan. Ito yung Bosch relay to. Ayan, Bosch ang tatak niya. So, in-order lang natin siya online. So, ganito. Ang Bosch kasi guys na relay ay meron siyang ayan yung mga paa niya, marami-rami. Ayan. Yun ang nakakalito ngayon kung bakit, kung para saan yung mga paa na yan. Kasi yung basic connection ng amplifier, kung i-connect lang natin siya sa bahay, ay ganito yung kanyang connection. Papakita ko sa inyo guys. Yan guys, nag-set up ako rito ng power supply. So, meron na yung power, nakasaksak na yan. So, naglabas ako dito ng negative. Ito yung negative supply niya. Ayan, ito yung negative. Tapos, ito naman yung positive. So, manipis lang yung nilagay kong wire guys kasi demo lang naman. So, supposed to be makapal katulad nito. Ito guys yung ating mga accessories. So, ito yung ZKMT21. So, ang positive nito yung may buhol. Negative yung wala. So, wala kasing color coding yung wire na nagamit natin. So, kaya nilagyan ko na lang ng buhol. Tapos, ito naman yung papunta ng booster. Ayan o. So, ito naman yung positive niya. Tapos, ito yung negative. Yan. Kung sa basic na connection, alam naman natin yun. Siyempre, alam na natin. So, pagsasamahin lang natin itong positive to positive ni ZKMT21 tsaka ni booster. Tapos, ilalagay din natin yung negative. Yan. Tapos, kung i-connect natin siya dito sa ating power supply, siyempre, yung negative, i-connect natin sa negative. Yan. Tapos, sa positive naman, siyempre, bubukas na yung ating equipment. So, ayan na o. Nakabukas na siya. So, ganyan yung ating connection. Ngayon, kung sa battery, pwedeng ganyan yung gawin natin. Lalagyan lang natin ng switch. So, syempre, sa positive tayo maglalagay ng switch. Yan. So, nakakonect lang yung ating negative. So, nakakonect yung ating negative. Tapos, si positive, instead na rekta, ilalagyan natin ng switch. Ito siya. Yan. So, pwede na tong connection na to guys kapag sa sasakyan. So, ikakabit lang natin yung switch. Yan. Tapos, dito. Yan. Para napapatay-patay natin yung ating
mga equipment. So, ganyan lang ang gagawin natin. Tapos, pag pinatay natin yung switch, mamamatay yung ating equipment. So, ganun yung ginagawa natin. Yan. Ganun lang. Kaya lang, hindi siya kasama sa ating susian. Paano natin siya ilalagay sa susian? Kasi kung irerekta natin sa susian yung power nitong mga to, overloaded yung ating susian. Kasi 15 amp nga lang yun eh. So, may ZKMT21 ka na, may booster ka pa. At kung meron ka pang ibang accessories, mag-iinit yun, yung wire nun, kasi manipis lang yun eh. Tapos, ang fuse nun ay 15 amp lang. Pwedeng palitan ng 20 amp yun, kaya lang, hindi pa rin kaya ng wire, kasi manipis eh. Kasi ang accessories ay intended lang yun para sa low current. So, hindi naman siya kailangang i-overload. Hindi para safety yung ating wiring ay kailangan maglagay tayo ng relay. So sa halip na switch ang ilalagay natin, ay lalagyan na lang natin siya ng relay. So yun ang ipapakita ko sa inyo kung paano maglagay ng relay. Okay, yung relay na nabili natin na pinakita ko sa inyo kanina guys ay Bosch. Ganito yung kanyang itsura. Ito siya. Ayan siya. So, kung titingnan nyo, ayan yung kanyang itsura. Tingnan nyo na rin yung model guys, sana mag-focus. Okay, lalagay ko na lang siguro sa description kasi ayaw nyo mag-focus. Ayan, nakita na. Iyon, ayan yung kanyang model. Okay. So, ito ay, maximum daw nito ay 30 amp. So, doble nung mataas-taas. Tapos, ito yung kanyang mga connection. Ayan o. So, ayaw niya mag-focus eh. Pero, kung titignan ninyo, nakapaganyan siya. Yan. Ang low current niya na ito. Ito yung low current. Dito natin i-connecta yung ating linya ng ating susian. Okay. Tapos, ito yung pinaka-positive. Tapos, dito naman yung power on na switch kapag nag-on na siya. Ito yung pinaka-output niya. So, ganito mangyayari dyan, guys. Meron niyang kasamang harness. Pag binili nyo, pwede kayong bumili ng harness. Ayan siya. So, ganun. Kapag kaya na ikinabit ninyo rito, ay yan, ganyan ang mangyayari. Hindi naman yan mababaliktad, guys, eh. So, hindi siya mababaliktad. Ganyan ang mangyayari kapag iyong sinaksak. So, yan, ganyan. Ganyan na siya kapag nakasalpak. Yun. Yan. Tapos, itong puti tsaka green na yan ay tumama yan dun sa may low current. Ayan yung low current niya. Yan. So, ngayon bubuksan natin tong relay natin para maipakita ko sa inyo yung laman niya. So, ito yung relay. Ayan o. Ganyan siya. Yan. Buksan natin. So, ayan yung laman ng relay. Itong relay na to guys ay parang switch din na katulad nito. Yan. Kaya lang ito para mag-power on ay pipindutin mo para mag-on. Tapos pagka gusto mo naman siyang patayin ay i-off mo. Ito naman para mag-operate ito ng on or off, kailangan niya magkaroon ng small current. 12 volts pero kahit na small current lang ay mag-o-on na siya. Mag-o-on. So mangyayari ay ganito. Papakita ko sa inyo guys. Meron ako ditong adapter. Ayan. Ayan. Kung titignan niyo yung adapter na yan ay 12 volts pero 1.5 amp lang ang kanyang current. So napakababa lang nung kanyang current. Tingnan nyo guys na ito yung gagamitin nating pang-operate ng ating relay. At dyan sa may 0.5 amp na yan ay mag-on and off yung ating relay. So papakita ko sa inyo guys. So sasaksak ko to. Ayan, nakasaksak na. Tapos yung sinabi ko kanina na pinaka low current na input para mag-on or off yung ating relay ay ito. So ito yun. Yung green tsaka puti. So ayan siya. Kung titingnan nyo, ayan siya. Ayan. So itong nakalinya na to sa gitna, ito na mismo yung kanyang switch. Okay. Para mag-on or off yung switch na yan, kailangan magkaroon ng power itong na low current lang dito sa may dalawang ito.
So, ang gagawin natin ay i-connect natin to. Papakita ko sa inyo ha. So, ito yung pinaka-switch niyan guys. Makikita niyo gumagalaw yan. Yan, gumagalaw yan eh. Tapos, ito yung puti tsaka green. Yung sinabi ko kanina. Yan. Pag ito ay sinupplyan natin ng ng small current dito sa may green tsaka puti na to, ay mag-o-on yung ating relay. So, papakita ko sa inyo guys ha. So, ipapasok ko sa positive tong kanyang green. Ayan. Tapos, ayan o. Kukunik ko yung negative guys ha. Tingnan nyo. Ayan. Bumuka siya o. Nagdikit. O. Pag pinagdikit ko yung negative, tsaka yung... Ayan o. Tingnan nyo guys ha. Magpa-power on yan. O. Okay. On. Off. On. Off. Diba? So, yun ang kanyang purpose. So, kapag nilagyan natin to ng small current, na input na 12 volts, mag-o-on yung ating relay. Kapag naman pinatay natin, tinanggal natin yung power nito, mag-o-off naman yung ating relay. So, ganun lang yung kanyang operation. Ayan o. So, di ba? Ayan guys, so testingin na natin. So, sa halip na switch ang ilagay natin, itong relay na ang gagamitin natin. Pagaganahin natin yung ating equipment. So, mangyayari guys ay ito ay i-connect natin to sa ating susian. Okay? Ito yung i-connect natin sa susian. Ito ay i-connect natin sa negative. Tapos ito ay i-connect natin dun sa susian. Tapos yung pula ay kakabit natin sa positive ng high current. Tapos yung either dito sa dalawang to, pwede tayong mag-connect ng output. So, pwede tayong magkabit ng dalawang equipment dyan. Halimbawa, ito dito yung booster, tapos dito yung ZK-MT21. Pwede yan sa dalawang to. Okay? Basta dito lang yung ating positive. Okay? Pagka tayo ay, pag i-on natin yan, ay magsusupply lang tayo dito ng power. Sa green tsaka sa puti. Okay? Papakita ko sa inyo guys ha. Yan ha. So, i-connect natin yung positive. Yan. Sabihin na natin ito yung output ng battery. Yan. Ito yung output ng battery ng ating sasakyan. Yun. I-connect natin yan dyan. Tapos, yung kanyang blue, dito na lang tayo sa blue kumuha ng output. Ito yung blue. Ayan o, blue. Ito ngayon yung ikakabit natin sa positive ng ating equipment. Ayan o. I-connect lang natin siya rito. Ayan. Tapos, ito yung ikinakabit natin sa ating susian. So, kailangan lang natin itong supplyan, itong green, tsaka itong puti na to. So, sabihin na natin dito manggagaling yung power galing sa susian. Kahit mababang current lang, pagka yan ay sinupply natin dito, ay makikita nyo nabubukas yung ating equipment, guys. So, ayan. Kukunin ko na, guys, ha. Ayan, bumukas yung ating equipment. Ngayon, pagka tinanggal natin yung power nito, yan. So, ito ngayon yung magiging nakakonekta sa susian para mag-on or off yung ating mga equipment. So, mababa lang yung current nito, hindi ma-overload si linya, yung linya ng ating susian. So, hindi siya mag-overload. Yun yung gamit ng relay, guys. Okay. Last, guys, pakita ko pa sa inyo. So, ayan. So, kapag kaya nag-on, ayan. Yun. Ayos. Ayun, guys, naipakita ko sa inyo kung paano magkabit ng relay sa ating sasakyan kapag magkakabit tayo ng mga DIY na mga equipment. Okay? Kasi yung mga amplifier na ready-made na pang sasakyan ay may sarili na siyang relay. So, pinakita ko lang yung kung paano magkabit kapag nag-DIY tayo ng booster, kagaya nito. O kaya nitong ZK-HT21 o ZK MT21 na hindi naman talaga pansasakyan. So, hindi naman kasi talaga sila pansasakyan, kaya wala silang mga ganun. So, rekta sila sa high current. Ganun ang kanilang connection. Kaya kailangan natin ng relay. Okay. Ngayon, may dalawang uri pala ng relay, guys, base sa operation. So, meron yung relay na default off na kapag nilagyan natin ng power, tsaka lang siya mag-on. Meron namang relay na default on na kapag nilagyan natin ng power, tsaka naman siya mag-off.
So, consider nyo rin yun guys kapag bibili kayo ng relay. Pangalawa, yung kanyang wiring harness ay iba-iba ang kulay nito guys. Hindi yan pare-parehas pag bumili kayo. So, meron ding mga wiring harness na hindi ganito yung kulay. So, minsan nakakalito. So, pero nag-google naman yung pinaka datasheet nito guys kung sakali. Ganon din yung hindi Bosch ang tatak. So, iba rin yung mga paanon guys. Iba rin yung layout ng mga paanon. So, iba rin yung layout. Merong mas maraming output, merong mas maraming paa. So, merong 4 lang. So, iba-iba rin kasi guys yung ano nito. Yung uri. So, kailangan nyo lang din tingnan yung datasheet niya sa Google para malaman ninyo yung kanyang mga wiring diagram. So, madali naman ngayon guys. Google lang magagawa nyo na. Ang mahalaga na ipakita ko sa inyo yung operation, yung purpose nito, kung bakit kailangan tayo magkabit ng relay. Kasi, kung kasama sa susian yung mga equipment natin, hindi natin makakalimutan yung na naka-on. Kasi kapag pinatay natin yung sasakyan at umalis tayo, lagi naman natin dala-dala yung susi. Kaya, yun. Minsan akong nakalimot guys na magpatay ng booster sa sasakyan. So, magdamag ako sa trabaho kasi panggabi ako. Pag kinabukasan ng umaga ay ayaw nang umistart ng sasakyan ko. So, yun. Yun lang yung pinaka-purpose nun. Pangalawa guys, yung ZKMT21, yung 12 volts na ZKMT21 ay pwede ba na ikabit rekta sa accessories ng sasakyan? Tingin ko pwede yun guys kasi mababa lang naman ang current na kinakain ng ZKMT21. Pero yung HT21 malamang mas mataas yun. Baka hindi kayanin ng accessories, yung linya ng accessories. Mas maganda, maglagay na lang kayo ng relay. Okay guys, sa mga susunod guys na video natin, itutuloy na natin yung ating ginagawang baffles. Medyo babalutan natin yun, medyo mahaba-haba ang proseso ng pagbabalot nun. Kukulangin tayo ng oras. Kaya sa mga susunod na video na lang yun guys, stay tuned na lang sa mga susunod ko pang video. Sa ngayon ay paalam muna guys.